Dito tayo kay Sara. Alam nyo ba mga kababayan, nagbigay na naman ng komento si Sara ngayon. Ang sabi ni Sara, bakit daw si PBBM bumuo pa ng ICI na meron naman daw pondo ang Office of the President para mag-imbestiga. Kahit daw mismo ang opisina ng Presidente ang mag-imbestiga, kayang-kaya. Bakit kailangan bumuo ng ICI? Ito po, pakinggan nyo. Reaction na natin ito, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan para sa bagong komisyon para imbestigahan ang umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na kaya ng Office of the President na magsagawa ng investigasyon at hindi na kailangan pang buuin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa ICI. Dagdag niya, may pondo at ibang resources ang Office of the President na maaaring maggamit para imbestigahan ang mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa bansa. Ngayon mga kababayan, sabi niya may pondo, may resources. Kaya po si Sara alam niya yung mga ganyan kasi ginamit nga niya lahat. Alam niyo, wala na siyang ibang gagawin kundi usaping pondo. Di ba nakita ninyo mga kababayan, narinig niyo, napansin ninyo? Pag usaping investigasyon, pondo. Pag usaping ganito, pondo. Puro na lang pondo ang nasa isip niya. Alam niyo, sa totoo lang, no, kung pagbigyan akong pagkakataon, papasok na lang ako sa politiko kasi yayaman ako dyan eh. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, itong mga Duterte, wala naman itong negosyo. Ano bang negosyo ni Digong? Magbigay kayo ng isa. Negosyo ni Digong, di ba? Wala. Pero naging bilyonaryo. Bakit? Dahil sa politika. Kaya nga, only in the Philippines. Kung gusto mong mayaman, isang taon lang, pag nanalo kang congressman, putang ina, may aeroplano ka na. Di ba? Yan ang mahirap kasi sa kanila. Pera. Alam ninyo, sa totoo lang, si Digong mamatay niya billionaire. Yung Pilipino na bumoto sa kanya, mamamatay worker. Yeah? Diyos mio, Marimar. Kaya pag-usapin talaga, pondo. Alam niya yan. Bakit? Kasi pondo ang nasa utak niya. Bansa. Hindi ko alam kung bakit meron bang investigation ng ICI. Kasi napakadali naman yun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources. Ito gusto kong reaksyonan, Sara. Ganito yan. Alam mo ba kung bakit bumuo si Marcos Jr. ng tinatawag na Independent Commission for Infrastructure Investigation? Alam niyo kung bakit siya bumuo ng ganyan? Ayaw niyang mangialam. Kasi bakit? Kapag merong naimbestigahan dyan na nasisilip nyo na namang mga DDS, katulad kay Romualdez, alam nyo, kung si PBBM ang naglakad niyan, anong sasabihin ninyo mga DDS? Tignan mo, si PBBM, inimbestigahan, yung side lang ng kalaban, pero yung sa side niya, hindi. Yan yung rason na kung bakit si PBBM bumuo ng Independent Commission para yun ang mag-imbestiga. Hindi si PBBM nang hihimasok dyan. Kasi nga ngayon nga, Independent Commission, kaya nga tinatawag na Independent Commission, ayaw niyang mangialam, ayaw niyang manghimasok. Pero ang nasa isip ninyo, kinakampihan yan. Pag side ni Marcos, hindi iniimbestigahan. Pag side namin, iniimbestigahan. Ganyan naman yan sila, di ba? Sinabi ni Sara yan. Alam nyo, pinulitika kami. Pag side namin, puro na lang Duterte. Pero pag side ni Marcos, wala tayong naririnig, di ba? Isa yan sa rason na kung bakit ayaw ni Marcos mag-imbestigang personal. Kasi nga, hihuhusgahan siya. Kasi kung tutuusin lang, kung si PBBM lang talaga kumilos, kulong na lahat. Unang-una yung impeachment laban kay Sara. Kung si PBBM nang himasok dyan sa impeachment, matagal na si Sarang nakulong. Totoo yan. Pero anong sabi ni Marcos? Hindi ako mangingialam dyan sa impeachment. Bakit? Pag na-impeach ba si Sara, yayaman ka.
Pag na-impeach ba si Sara, mumura ang bigas, mumura ang gulay at karne. Oh, di ba? Yun ang rason ni PBBM. Kaya hindi siya nag-imbestigang personal. Magkaiba kasi si Marcos kay Duterte. Ulitin ko sa sinabi ko kagabi. Kaya po ang mga DDS, tinawag nilang weak si PBBM. Kasi si Digong noon, kapag merong issue na flood control corruption, si Digong agad ang kikilos. Si Digong agad ang gagalaw. Bakit? Papatay niya diretso yun. Pag nakita niya, ito, kurako to, tumba niyo yan. Oh, so tapos agad ang issue, wala nang pag-usapan. Kasi kapag kakalkalin mo yan hanggang sa kaibuturan, madadamay siya. Ngayon kung tutuusin mo sinong itinalaga niya, si Mark Villar, anak ni Cynthia at ni tawag dito ni Villar na mayaman. So ngayon mga kababayan, kapag kinakalkal mo isa-isa yan, lahat ng mga nangungurakot nagmula sa administrasyon ni Digong. Kaya sa panahon ni Digong, kapag may nasilip ang taong bayan at maingay at masakit na sa ulo niya, ipatumba niya diretso para matahimik. Oh, pag natumba na yon at tahimik na yon, wala nang kakalkalin, tapos ang issue. Wala nang sasabihin ng tao, wala na, napatumba na napakulong na Tapos na agad. Pero hindi mo alam na ang kaila-ilaliman nun, maraming dawit hanggang sa kukunik at ang bagsak kay Digong. 'Di ba? Oh. Ngayon, hinahayaan ni BBM na magkaroon ng Independent Commission for Infrastructure Investigation para makita ng taong bayan na hindi siya nangingialam at wala siyang, walang kakampi-kampi, walang sasantuhin. Di ba? Sa panahon kasi ni Digong noon, kita ninyo, tignan nyo, sino yun si Jimmy Guban? Na-discover ni Jimmy Guban na mayroong droga sa loob ng magnetic lifter. Sa 11 billion, pulburon smuggling ni Pulong at ng asawa ni Sara. Anong ginawa ni Digong? Si Jimmy Guban na nakadiscover, siya ngayon ang nakulong. Nung nakulong si Jimmy Guban, wala nang nagsasalita. Bakit? Pinakulong na niya Pero ang katotohanan doon, magnetic shifter yon ni Michael Yang. Magnetic shifter ni Michael Yang yun. Para matigil ang issue, hindi madawit si Digong, hindi madawit si Michael Yang, hindi madawit si Pulong, hindi madawit si Manscarpio na asawa ni Sara, pinakulong niya yung naka-imbestiga. Tapos ang isa pa, tapos ang issue. 'Di ba? Tapos ngayon kay questionin ni Sara, bakit hindi si PBBM ang gumagalaw? Hindi gawain ni Marcos pagtakpan ang sarili. Kaya nga hinahayaan niya may independent commission dyan na mag-imbestiga para pantay, fair. Sa panahon kasi ni Digong, pag nasilip mo, tignan mo, yung Bilibid. Nakita nyo sa Bilibid, maraming artista pumapasok doon, nagko-concert-concert, pati si Sharon Cuneta nabayaran pa ng drug lord. Kumakanta pa doon sa loob. Anong ginawa ni Digong? Pinabuldos lahat. Para sabihin, tapos na. Hindi po yun nagtatapos. Kahit binuldos mo yun. Alam mo, yung mga mayayaman sa loob ng Bilibid, may kanya-kanyang kubul yan. Sa panahon ni Digong, pag may nasilip kang mali, lahat yan, patumba niya agad para hindi siya masisilip. Di ba? Para hindi maimbestigahan kasi dawit siya. Kita nyo sa Bilibid, paano nangyari yung nagkakaroon ng concert sa loob ng kulungan at magbabayad ka ng artista, kakanta doon sa loob? Ganon kakurakot sa loob ng Bilibid. Nung nasilip ng tao yon para bumango ang pangalan ni Digong, pinabuldos niya lahat. Kemi, nung nabuldos ngayon, pagkabukas, ginawa ulit. Wala. Tigil-tigilan nyo nga ako. Ganon yung mga estilo ni Digong. Panakip butas lang yun. Kaya yung sabi nga ni Trillanes, mga kababayan, front lang ni Digong yun. Hindi yun totoo. Ito yung totoo. Pakinggan niyo si Trillanes kung gaano katotoo yung sinasabi niya. Ito yan. Lahat ng sinabi ni Digong at ginawa ni Digong noon. Lahat kasinungalingan yun. Front lang. Biruin mo. Papatay ka ng libu-libong adik pero yung droga hindi naubos. Ni minsan ba may narinig kay drug lord na patumba niya? Ang Maynila, malaki yan. Nandyan lahat ang tao sa Maynila.
Ni minsan ba, sa Maynila may napatumbang drug lord? Sa panahon ni Digong, ang napatumbang drug lord si Espinosa, si Paruhinog ng Osamis, at si Espinosa ng Leyte. Tanungin ko kayo, Caloocan ang pinakamaraming namatay na adik. Sino pong drug lord sa Caloocan na tumba? Sige nga, pakisagot. Sa Maynila, sa Batangas, Laguna, Cavite, Pampanga, sino pong drug lord na tumba? Wala. Ganito kasi yan, bigyan ko kayo ng kwento ha. Ito, mabilis to, kahit grade 1 maintindihan ninyo. Ganito yan. Ito si Digong. Ito si Digong sa gitna. O, halimbawa ako si Digong presidente. Ito si number 1, drug lord. Ito si number 2, drug lord. Ito si number 1, nagpakawala ng maraming droga. Kasi number 1, drug lord to. Nagpakawala ng maraming droga. Ngayon si number 1, sa sobrang dami niyang pakawalang droga at mga pusher, nagagalit itong si drug lord number 2. Sabi niya, Mr. President, malaki naman ang bigay ko sa yung kickback. Bakit hinahayaan mo si Pulburo number 1 magkalat ng marami? So ang gagawin ni Digong noon, hindi naman po pwedeng itumba ni Digong si drug lord number 1 kasi kumikita nga din siya. Ang gagawin niya, ipapatumba niya yung mga pusher ni drug lord number 1 para yung pusher ni drug lord number 2 makakapagbenta rin. Kasi bakit mga kababayan? Ang pusher, kahit patayin mo yan ngayon, bukas may papalit. Ang drug lord mahirap maghanap. Bihira lang maging bilyonaryo na maging kliyente. Malaki ang kickback niya. So pag nagreklamo si drug lord number 1, si number 2, yung mga pusher ni drug lord number 1, ipapatumba niya yun. Tak, 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 tumba. Pero hindi nauubos ang droga. Kasi yung mga pusher ni drug lord number 2, kumakalat pa rin. Ngayon magrereklamo na naman si pusher number 1. Si drug lord number 1, bakit yung mga pusher niya naubos? Ipapapatay na naman ni Digong yung pusher ni drug lord number 2. So sinong niloloko ni Digong? Yung dalawang drug lord niloko niya na nagbibigay ng kickback, tapos pinapapatay kunwari. It is a front. Yun. Anong sabi ni Digong? Pag ako naging presidente, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, nawala ka na lang, nakulong ka na lahat-lahat, ubos ang droga. Budol. Yan yung totoong budol. Sasabihin yung budol si BBM. Anong sabi ni Digong? Pag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, nakulong ka ng lahat-lahat, mamatay ka na nga lang, hindi pa rin ubos ang droga. Bakit? Alam niyo kung bakit hindi niya naubos? Hindi daw niya kaya kasi nandoon daw sa listahan niya si mayor, si chairman, si retired general, retired police, congressman, senador, gobernador, nasa listahan niya. Pero bakit hindi niya pinagtutumba? Kasi kaalyado niya. Yun yung totoo. Budol siya. Diba? Bakit hindi niyo subukang imbestigahan? Mali ba yung sinabi ko? Drug lord number 1 versus drug lord number 2. Ito si Digong. Ang ipapatumba ni Digong doon, yung mga pusher, yung mga addict. Pero yung drug lord hindi. Bakit kumikita siya doon eh? It's only a front. Diba? Tapos ngayon, ito si drug lord number 1 at drug lord number 2. Saan kukuha ng droga? Sa China. Sino ang taga-abot ng droga? Si Michael Yang. Tapos ang usapan. Diba? Ngayon, mga DDS, hindi ba kayo nagigising? Hindi ba totoo yung sinasabi natin? Kasinungalingan ba yan? Kasinungalingan? Isipin niyo yung mabuti. Kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, natapos na lang isang dekada na. Natapos yung termino niya, nakulong na siya ngayon sa dahig. Naubos ang droga? Naubos ang tao. Pero yung drug lord at droga, buhay pa. Yan ang totoo. Only in the Philippines. Diba? Alam niyo na. Darating din tayo dyan. Sabi nga ni PBBM, yung droga-droga issue na yan. Darating din tayo dyan. Yeah? So, yun lang. Mga kababayan. Diba? Yun lang. Yung ating topic ngayong gabing ito. Diba? Buy local, buy our own product instead of Chinese product to support our local businesses. Tama. Instead na bumili ka ng droga, bumili ka marijuana. Local yan, natanim yan sa bundok, sa malamig na area. Diba?
Totoo yan, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, nabudol kayo. Yun yung totoong budol. Ipakita ko sa inyo, sabi ni Trillanes. Trillanes, Digong, front lang. Ito ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Mas ka dyan. Anong formal interest ka sabi mo? Alam ko na sa tingin na iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampaling ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya't hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Kita ninyo. Alam nyo na. Kung hindi totoo si Trillanes, ba't nakulong si Digong? Diba? Kung sinungaling si Trillanes at hindi totoo lahat ng mga sinasabi niya, bakit si Digong nakulong at hindi na makalaya? Pakisagot mga DDS. Kung sinungaling si Trillanes, hindi totoo, kwentong barbero, trililing, sundalong kanin, bakit pala nakulong si Digong at hindi na makalabas? Sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang nag-file doon? Si Marcos? Si Trillanes ang nag-file sa RCC, hindi si Marcos. Grr. 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 Si Trillanes ang nag-file. Grr. Hindi si Marcos. Diba? So, yun lang. Mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga DDS, Sana bukas, yung 100 nanood sa aking DDS dyan, bukas 3 na lang matira, So, yun lang. Maraming salamat po, mga kababayan. Hindi ko na po kayo maisa-isa dyan sa comment section. Mag-iingat po kayo palagi. Dami mong girl. Girl. Dami mong girl. Yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po. Nako, chabit. Sasabit ka talaga. Nako, mag-impake ka na. So yun lang, maraming salamat po mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Kung ang tao natatakot, ang batas hindi natatakot.